Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, mga proyekto kontra baha sa pungsod ginsuguran na usisa sang Senado subong nga adlaw. Pila ka pumping stations sa Iloilo City wala nakabulig sa pagpahagan-hagan sa baha sunod sa pila ka residente. Tiyo ginbuno patay sa iya hinablos, suspect ginapahayag nga nagasuspet sa nga may relasyon ng iya kahagugma kag ang biktima. PSA 6 Regional Director Gin Panginwala nga nagpahayag gini nga may direktang epekto sa inflation rate sa Iloilo City ang pagpasakas ang real property tax. Sukot sa kuryente sang More Power kag Negros Power nagsaka subong nga Agosto. Kag pagbutang sa mga pulis, tanod kag force multiplier sa gwa sa mga bulutuan dako nga bulig sa seguridad sunod sa DepEd 6. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, pila ka pumping stations sa Iloilo City nga dako kuntani ang bulig sa paghagan-hagan sa baha, wala man nagsolbar sa problema sunod sa pila ka mga residente. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28, nahatagan igtalupangod ang questionable nga flood control project sa pungsod. Gintawag man sa Presidente nga delayed kag palpak ang pila ka flood mitigation structures sang nagbisita ini sa Iloilo City sang Agosto 13. Lakip sa mga proyekto nga tuyo masulbar sa problema sa pagbaha ang pumping station sa syudad. Pinaagi sini, hindi mag-stock ang tubig sa mga drainage system. Sunod sa Iloilo City Engineers Office, may pila ka pumping station sa syudad ang nakitaan sa problema. Apisar, subong lang nga tuig gin-turnover sang DPWH ICDO sa Iloilo City LGU. Isa na diri ang pumping station sa Barangay Maria Clara sa Iloilo City proper. Ini ang konektado sa drainage system sa Barangay Don Esteban kag Halandoni sa Lapus kag Barangay Kalahunan sa Mandurriao. Sunod sa CEO, sang nagligad nga bulan, naguba ang shifting gear sang floodgate nga rason nga hindi na masirado ang gate sa tion nga magtaob. Matapos na isda ng shifting gear, nagpisyo naman ang motor sini. Pahayag sang CEO, madugay pa kag makayos ang kontraktor ang natubod nga problema. Hindi ta malikawan ang pag-maintenance sa mga facilities nga ni. Para sa aton ang aton nga inspektor kay bag-o, dugay siya maguba. Ang motor sa floodgate kag nga wala siya tabon. Tungod nga expose siya, dasig sa maguba sa ulan init nga weathers. Wala naman sa nakita nga problema ang CEO sa halos 109 million pesos nga proyekto sang DPWH ICDO sa Barangay Mulya Lunes sa proper nga gin-turnover sa LGU subong man nga tuig. Ini nga proyekto ang nabutang sa sumbong sa Pangulo website. Ang Barangay Concepcion City proper ang isa sa sakop sa nasambit nga pumping station. Sunod sa mga residente, wala man sang pagbago sa problema sang baha sa ila lugar. Daw amo-amo magyapon basta mag-ulan-ulan de grabe gid baha sa amon. Hindi man gid magtaas ng pero nang lamawan gid yan. Igabligya kami di dano ti ang mga customer bla mano pa malibot pa daw. Daw wala man amo man Japon ang baha de. Way ga bag-o kadaulan dugay gid madula ya. Ginpangayuan sang news team sa bahayagang DPWH ICDO, apang wala pa ini makasabat. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, One Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maramong nga salamat, Jers, mga kapuso sa Bacolod City. Tiyo, ginbuno patay sang iya hinablos. Suspect ginasuspetsohan ng tiyo kag hagugma sini nga may relasyon. Yaring balita nga itong gintutuka. Anong rason kung maging patay mo sa tiyo mo? Ano man? Wala pa nakasabat sa pamangkot sa news team ang ining lalaki nga suspect sa pagpangbuno. Ginsulong na ini isang sining babae ituga sang tuman nga kaugot.
Apisar ginpunggan na sa kapulisan, pilit nga ginalabot sa babaye ang sospek. Ang lalaki, amo si John Paul Castillo, 25 anyos. Sospek ini sa pagbuno patay si Tio nga si Mabini Mumbai, 44 anyos. Ang duha, ang lunsay manugpangisda sa Victoria City kag temporaryong rigapuyo sa Barangay Sumag, Bacolod City. Agas ang Agosto 18, samtang kakatulog ang biktima. Tato ka bes sini ginbuno sang iya hinablos. Hila sa dughan, kag likod ang naagom sang biktima nga gintunaan sa iya kamatayon. Nalag yung suspect matapos ang krimen apang nadakpan sa kapulisan sa bulig sa mga residente sa lugar. Nagwa sa investigasyon, yung ginasuspetsohan sa suspect nga korsunada sa Tiyo ang iya live-in partner. Tungod sa iyang bisyo siyempre ginadiktahan sa guro kung anong gasulod sa ulo ya. Abi guro kung anong gasulod sa ulo ya matuod. Di wala man nakamatuoran ang tanan nga ginahuna-una ya. Sunod sa kapulisan, nagalain-lain ang sabas ng suspect kung nga ginpatay sining Tiyo. Suno sa iya ligasyon sa at first pero sa subong kung pamangkoton mo sa do hang naman sa as in may intent to kill gid siya kay biskan ginapugmana sang yaman mismo pamilya sige pang iya pagpamuno. Pag-akaw sa nga may isang suspect, masami nagatugas ang gamo sa ila pamilya ang iya anak. Wala na sila relasyon sa iya lang ang paminsaron. Ako ang bata ay ang amay. Ang pinataya, bayaw ko. Perti kasakit patsagon. Nagpaiway na nga maghatag pahayag ang suspect. Ginpasakaan ni reklamo nga murder kay Ina sang aga. Saan ko yung kaso Tagaan ko lang ustisya nga akong kamatayon sa bahan na ako. Opo, Kiril Casillo, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pahayag nga may direktang epekto ang ginapatuman nga pagsaka sa real property tax sa inflation rate sa Iloilo City, ginpanginwalas ng Regional Director sa PSA 6. Si Kim Salinas nakatutok. 5.2% patong sa add-on the prices of commodities. Hindi nila ko ang yung mga mabalis nila ko gamay galinta. So, as direct effect in terms of sa mga wholesale and retail and even services, commodities like restaurants. Ini ang nangin pahayag ni Philippine Statistics Authority 6 OIC Regional Director Nelida Amolar sanggin pamangkot tuhoy sa epekto sa pagpasaka sang real property tax sa syudad. Wala naman napunggan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga magtaas ang tingog sang ginkuwaan sang pahayag nga ginangot ang pagpasaka sang real property tax sa pagsaka sang inflation sa syudad. Kadamo sa mga ekonomista nga mga professionals nagapalapit sa ako. Ma'am, this is too much. This is too much politics that they are doing. Ginaguba nilang syudad. For what expense? Amo na niyang growth sang syudad tapos sugtan naton. Apang matapos ang nangin pahayag sang alkalde, nagpangayo sang pasaylo si Amolar kag ginklaro nga wala ini nagsiling nga ang RPT increase sa Iloilo City ang may direktang epekto sa inflation rate sa syudad. May effect siya pero hindi amo na nga solely for the RPT sa inflation. Sa may movement, may prices mo. Or even direct effect, pwede man niya nga increase or decrease. Nag-sorry man ako sa LGU because nag-cause man sang alarm, especially pa sa mga consumers. But not the pressure ni isang LGU. Dugang ni Amolar, wala dapat sang kabalakan ng mga pumuluyo nga mag-istar sa syudad tungod sang ginapahayag pagsaka sang inflation. Sa datos sang PSA sang Hulyo subong nga tuig, nagsaka sa 3.7% ang inflation rate sa syudad. Mas mataas kung ikumparar sa 2.7% sang Hunyo 2025 kag sa 1.8% sang Hulyo 2024. Pinakadako nga kontribusyon diri amo ang housing, water, electricity, gas and other fuels nga commodity nga may 52.6% o 95.8% share sa inflation trend. Sa housing commodity, naangot ang RPT increase. Suno sa isa ka economics professor, mahimo magsaka ang presyo sa mga balaklon o kung serbisyo kung magpasaka sang real property tax. Apang gamay lang ini nga bayin sa inflation sang isa ka lugar. May contributory sa inflation. Oo, possibly, pwede. Ano kada ko ang contribution? Madugay pa na siya yan. Eventually, it will take time nga ma-effect sa inflation.
Tikay muna mo, how can they recover from the expensive tax that they have paid? So they have to pass it on sa aton nga buyers. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga kapuso, DepEd naghingyo sa Philippine National Police ang dugang nga police visibility sa mga bulutuan. Pagbutang sang tanod, kag force multiplier sa guwas ng bulutuan, dako nga bulig, sunod sa DepEd. Si Zen Kilantang sa nakatutok. Ginhingyo ni DepEd Secretary Sani Angara sa Philippine National Police nga pasanyugon pa ang police visibility sa mga eskwelahan agud mapahagan-hagan ang pinagamong ang mga imbulbado, mga estudyante. Sang damlag lang may mga na-record nga insidente sang pagpangbuno kag rumble sa mga estudyante nga nagapakigbahin sa mga grupo. Sa Western Visayas, padayon ang deployment sang kapulisan sa mga bulutuan agud mapabilin ang kalinong kag katawhay sa pagtuon sa mga bata. Padala kita liwat ng directive sa aton nga mga sa lower units sa aton nga enhance pa gid ang aton nga police visibility sa mga nagkalain-lain nga school sa ilang area of jurisdiction. Sa Iloilo National High School, may kaugalingon sila nga gwardya kag may dugang pa nga presensya sang pulis, ilabi na sa tion sang rush hours sa aga kag hapon. First 3 weeks ang nag-start ang klase, may mga case na bala nga may mga kabataan da sa sagwa nga nagapangbantay-bantay, nagapangayo-kayo, nga mo da bala. And then during that time, nag-request na tangadaan sang police visibility. So paghambal to ni Secretary Angara regarding sang police visibility or ma-enhance sa mga schools, may naka-duty na kita di from La Paz. Magluwas sa PNP, nagpagwa man sang mando ang Department of the Interior and Local Government sa mga barangay nga maghimo sang koordinasyon sa pag-deploy sa mga barangay tanod sa public schools. Sila ang magadeliher sang trapiko sa pag-abot kag pagpauli sa mga estudyante o kung pagtapos ang klase, kag mag-monitor sa mga insidente nga may pamahog sa seguridad sang kabataan. We are thankful with that, no? Kag dako ina siya nga bulig sa aton na good-mention ng peace and order sa aton sini nga mga eskwelahan in order to protect ang aton sini nga mga learners and personnel. Dugang pa sang DepEd 6 antes pa mag-umpisa ang klase, maga-coordinate na ang ahensya sa mga local enforcers agud masiguro nga hilway sa peligro ang mga kabataan. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Atensyon sa mga residential consumers sang kuryente sa Iloilo City. Lauman ang gamay nga pagsaka sa inyong nga bill subong nga bulan sa Agosto. Inibangod ang More Power, nagpasaka sang sukot sa kuryente sang 27 sentimos kada kilowatt hour. Resulta sini kung sang nagligad nga bulan sang Hulyo, ang power rate sang More ang yara sa 10 pesos kag 61 sentimos. Subong nga Agosto, ini ang yara na sa 10 pesos kag 88 sentimos. Sa Bacolod City kag sa iban pang nga lugar nga ginaserbisyoan sa Negros Power, may yara man sang 13 sentimos kada kilowatt hour nga saka sa sukot sa kuryente. Nagikan sa 11 pesos kag 37 sentimos kada kilowatt hour sang July. Ining yara na subong sa 11 pesos kag 50 sentimos kada kilowatt hour. Sunod sa natungdan nga mga power utility ang pagsaka sa sukot, ang tugas ng pagsaka man sang generation cost kag pagsaka sang presyo sang kuryente sa wholesale electricity spot market. Mga puso, nakagwa na sa PAR ang Bagyo Waning apang may bago nga malain tiyempo nga naporma sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ulihin ni nasipatan 880 kilometers northeast sa extreme northern Luzon kag wala sang epekto sa anuman nga bahin sang pungsod. Nangin LPA naman ang cloud cluster o kung madamol nga panganod nga nasipatan kainas ang aga sa kalayuon nga 1,675 kilometers na silangan sa Eastern Visayas. Wala ginadulang siya sa sining nga mga bagyo sa mga masunod nga inadlaw. Kag kung madayon, pagtawgon ini nga bagyo isa. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng ulan sa pinakabahin sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros Island region. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga manugpangisda, igalakip na sa 20 peso rice program sang gobyerno. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Poblacion South, Oton, Iloilo. John?
Jert, good news sa mga manugpangisda ka miyembro sang Registry System for Basic Sectors in Agriculture bangod lakip na sila sa mga pwede maka-avail sa 20 peso rice program sang gobyerno. Kita sa pagpangisda ni Manong Ruben na ginasaligan sang iya pamilya sa ila pangadlaw-adlaw. Subong atuman kapigado palabuyan wala inisang may mahimo kundi magkinot man kuno sa ila gastos. Kung sang una kinilo nga bugas ang ila ginabakal subong napaigo-igo lang anay nila kung pilang masarangan sang budget. Gina-minimize mo ang bugas ng tigango para hindi mauyang bla sa hindi maubos bla. Gani isa ini sa mga naripay sang nabatian nga lakip na ang mga manugpangisda sa mga benepisyaryo sang 20 peso rice program sang gobyerno. Ang dako na mabulig sir kasi ang mga bugas nila dura ganubo sa 40-35 pesos ang kilo. Kaya kami nga mangisda kung saan naman kami kapangisda kung gamay mo lang amon income dako ang importansya makabulig ra ang murang presyo kang bugas. Sang una solo parents, PWD, senior citizens kag indigents lang ang sarang makabakal sini. Apang sa karon lakip na ang mga minimum wage earners, benepisyaryo sang walang gutom program sang DSWD, kag mga mangunguma kag manugpangisda nga miyembro sang Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Dapat may ID sila, RSPSA registered sila. Amo na ipakita nila. Then, ara man sa registry system nila ni. So, dapat taguon gid nila ang ilang ID kag amo nang ipakita nila when buying. Nakasugod ng rollout sang programa sa probinsya sang Guimaras. Apang sa karon, wala pa sang pinal nga petsa kung saan magasugod ang rollout sa probinsya sang Iloilo. Nagawait na lang ang NFA naton Iloilo for the go signal from NFA Central Office. Pero sir, ang Rojas City will have their launching August 20. Nagpasalig ba ng Department of Agriculture 6 nga bastante ang supply sang bugas sa NFA 6 para sa mga patigayunon nga rollout. Magasugod ang implementasyon sini sa mga port agud malapit mismo sa ila. Jert, magluwas sa opisina sang NFA kag mga local government units ginahayluman sang Department of Agriculture ang mga kooperatiba nga magbakal sang bugas sa NFA bangod sarang man silang makabaligya sang 20 peso rice sa mga sektor nga ginapahanugutan sa idalom sang programa. Jert? Madamo gid, salamat sa detalye Kapuso John Sala. Sa Kabangkalan City, 3 kabalay na sunog. Palyado nga linya sang kuryente ginhalinaan sang kalayo suno sa BFP. Nakatutok Aileen Pedreso. Mabatian ang pagsinggitan sa mga residente samtang ginalamon sang kalayo ang ining balay sa Purok Pitgong, Barangay Uringaw, Kabangkalan City, Lunes ang aga, Agosto 18. Makitaan man sa video ang pagtingwa sa mga residente nga mapalong ang kalayo apang madasig ini nga naglapta. Tungod na ma'am sa kapaskusang hangin during that time, dasigid ma'am na nakalap ang kalayo. Daliway, tatapta nila sa ilang bayanihan. Duha ka balay ang totally gutted, samtang isa naman ang partially damaged. Sa investigasyon sa Kabangkalan City BFP, naghalin ang kalayo sa balay nga ginapanag-iyahan ni Remy Camancho. Ang duha ka balay nga nadalahig ang ginapanag-iyahan sa iya duha ka anak. Natabuan nga nagaobra sa kampos ng Tubo si Remy sang nasunog ang ila balay. Kaya ang nabilin tong nga bata may nabatian sa mga nalupok sa balay nila ni Remy Camancho. Kaya nga tatay, bali tulo paray sila ma'am. Isa sila ka purok compound. Palyado nga linya sang kuryente ang ginatanaw rason sang sunog suno sa BFP. Nasunog man ang 3 ka motor nga nakapark sa nasunog nga mga balay. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga Kapuso, duha ka modernized PUJ nakuhaan sa video nga nagakarerahay sa Fort San Pedro sa Iloilo City. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Sa video nga ining makitaan ang madasig nga pagpadalagan sa modernized PUJ kag ginasundan pa sang isa pagig ka modernized PUJ. Talalupang do na nga daw nagakarera ang among nga mga salakyan. Ginakabig sang Iloilo City TTMO nga overspeeding ang insidente. Ang video ang nakalabot na sa igtalupangod sang Land Transportation Office Region 6. Plano sang ahensya nga padalaan sang show cause order ang operator. Reckless driving, no? Hindi lang sila, hindi lang sa tricycle nga mapalumba hanggang gagmay lang sila.
So those are big vehicles no nga kung may mga masagayra na yan, matabugin ang uro, kung mabungkanan niya, dako nga consequence na. Ang duha ka modernized PUJ unit ang ginapanag-iyahan sang JJL Transport Services Corporation. Gilayo naman nga nagpatigayon sa investigasyon ng kumpanya. Ginsuspender na sang 3 ka adlaw ang duha ka driver kag ipaidalom sila sa reorientation agud liwat nga mapahanumdom sang traffic rules and regulations. Andin sila namon sang aksyon kag i-disiplinahon gid nila namon sila kag i-remind wat kung ano ang dapat nga imuon nila sa dalan. Upod kay Hans Disheto, Zan Kinantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, 26 anyos na lalaki patay matapos makuryente samtang nag-welding sa sidecars ang tricycle sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Sa Irene Pedreso nakatutok. Hindi sa gihapon mabaton sa mga imata sang 26 anyos nga welder nga si Lee Ruben Bago nga ginbawian ini sang kabuhi sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City hapon sa Agosto 17. Nakaagom sa mga paso sa guyakag tiil si Ruben sang makuryente samtang naga-welding sang sidecar sang tricycle sang iya nga kumpare. Walay ka pang laba. Tapos kinakulit-kulit, yap ako na, tapos nakibot lang ko abig ko lang prank. Tapos natani mo, gispatan niya pa, grounded. Sunod sa iloy sang biktima, nagaulan-ulan, sang natabuan nga nagapang welding ang iya nga anak. Gani posible nga basa ang kamot sini rason nga nakuryente samtang nagauyat sang handle sang welding machine. Ang handle sang yan to sa may kabilya nga nag-grounded. Pinagkisik sa amuna nag-green na igo sa iya nga dalom sa iya nga mata. Emosyonal naman nga nagapangayo sang bulig ang iloy sa barangay para sa kinahanglanon sa haya sang biktima. Whatever it is nga pwede pa-extend pagid namon mahatag kami. Eileen Pedraso, One Western Visayas. Mga kapuso, duha ka holidays ang nagahulat sa aton subong nga semana kag sa palaabuton nga Lunes. Gani sa mga nagaplano magbakasyon, ini ang tion nga pwede nyo gid panginpuslan. Sining Huwebes, August 21, iga-obserbar sa bugos nga pungsod ang Ninoy Aquino Day nga isa ka special non-working holiday. Sa Lunes naman, August 25, ang National Heroes Day nga isa ka regular holiday. Diri sa Iloilo City, special non-working day man ang August 25 tungod sa selebrasyon sang ika-88 nga Charter Day sang syudad. Apang hindi na kinahanglanon sang deklarasyon sini bangod nga nagdungan sa national holiday. Pito katawo ang arestado sa drug buy-bust operation nga ginpatigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay PD Monfort North, Dumangas, Iloilo, Sabado sang kaagahon. Ang mga inang ginalakipan sa subject nga si alias Gary, 42 anyos, asawa sini nga si alias Nene, 36 anyos, kag 5 pa ka mga lalaki nga ginapatihan mga parokyano sa mag-asawa. Na-recover sa operasyon ang 90 gramos sa suspected shabu nga may standard drug price nga 612,000 pesos. Ang mga arestado ang nagapangatubang subong sang reklamo sa paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dugon bangod sa mga pilas ang pagkabuno, kag wala na sa kabuhisan na sapuan sa Sabado sang kaagahon. Sa sulod mismo sang ila kwarto ang mag-asawa nga sanday alias Junimel, 52 anyos, isa ka mangunguma, kag si alias Julia, 47 anyos, sa Barangay Binulusan Grande, Calinog, Iloilo. Nasapuan sa menor de edad nila nga bata ang duha mga alas 5 sang kaagahon. Base sa inisyal nga investigasyon sang Calinog MPS, mismo si Junimel ang naghimo sang krimen. Matapos ginlampusan ang asawa sini, ginpahayag nga ginbuno sang bana ang kaugalingon sang 4 ka beses. Isa sa mga ginapadalman nga motibo amo ang pagpangimon base sa panaysayon sang isa sa mga bata sa mag-asawa sa kapulisan. Isang patay kag duhang pilason matapos maaksidente ang isa ka tricycle sa Barangay Pandanon Silos, Murcia, Negros Occidental. Ginkilala ang napatay nga si alias Gregorio sa Barangay RSB, La Carlota City. Samtang ang mga pilason ang mosanday alias Edson, 30 anyos sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Kag si alias Renz, 28 anyos nga taga-siyudad sa La Carlota. Sunod sa Murcia MPS, halin sa isa ka outing ang mga biktima. Pag-abot sa lugar, nadulaan sang kontrol ang driver nga si alias Renz sa isa ka likuan. Rason nga nagtabog ang mga pasahero sa kanal. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pila ka mga barangay officials sa Bacolod City nagpahayag nga kulang sa koordinasyon sa ila ang DPWH angon sa pila ka proyekto. Yaring balita,
Nagabalor sang 122 million pesos ang ining flood mitigating project sa Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Sa datos ng DPWH Bacolod, 98% ini nga nahuman kag nagapadayon pa ang konstruksyon. Apang si punong barangay Bibing Noble, wala man kuno napadalaan sang update sang DPWH, rason nga wala ini ideya. Bisan ano nga programa bala sang gobyerno, kung pwede, iagigid nila bala sa barangay. Kaya ang barangay, ang end user, ang barangay, proper coordination, kaga kinanglan, ipabalon gid. Imbis kuno mangin solusyon, nagbinaha pa sa lugar humaliin sang kinumpisahan ang proyekto. Ay ara naman gani nga way pa natapos-tapos, nagkalarumpag na. Amo to ang isa nga cause nga nagsulod ang baha sa Medalya Integrated School. Kay ang ila dara nga riprap na wasak. Ati, mabalanta lang na sir kung matapos na sila sa ang ila project da, kung gabaha pa or wala. Sa Barangay Mandalagan, 100% na nga natapos ang konstruksyon sang revetment sang flood wall sang January 1, 2023. Masobra 71 million pesos ang pondo para sa proyekto sunod sa DPWH. Apang kasubong ni Punong Barangay Noble, wala man sa ideya si Punong Barangay Paul Anyeve. Wala pa man ko communication. Tipong 2023, base mo na siyang direct na sa DPWH. Daw gina-inform naman lang kami na kung mag-ongoing ng projects. Pero ready na natanan nila nga mga papers. Magapakigangot ang LGU sa DPWH angot sa ginapahayag kulang nga komunikasyon sa ahensya sa mga barangay. Ang statement ko was clear last time that on the part sa syudad, ako yung personality, we will leave it to the DPWH and or the office of the President. Ang parte naman sa Pahanukoy, for sure kabalo na sila kundi ng mga projects na. Wala pa sa pahayag ang DPWH Bacolod siniangot sa ginpalabot sa mga punong barangay. Opod, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Madinalagon nga ginpatigayon sang 604th Community Defense Center, 6 Regional Community Defense Group ang isa ka bloodletting activity sa isa ka mall sa Mandurriao sa Damlaglang. Inibang nubo sa 500 ka blood bags ang natipon sa nasambit nga aktibidad. Ginpasakupan ini sang ginabulubanta 2,000 ka individual halin sa militar, reservists, ROTC members sa nagkalain-lain nga bulutuan, Philippine Coast Guard kag civilian. Ante sini ginabanta 100 man ka blood bags ang nakolekta sa bloodletting activity sa Pototan sang August 14. Ang aktibidad ang kaangon sa pagselebrar sang 128th Philippine Army Anniversary kag kick-off sang ROTC month. Maka-accumulate tayo ng mga blood for our constituents, especially yung sa mga reservists natin, mga regular force, reserve force, and the ROTC cadets, and also their dependents. Hindi natin pwede kahadlukan na magpa-donate kita at magluwas na maging healthy kita, makabuli po kita sa iba. Mapuso, yari na ang mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang pagpalagyo ng Dayadamus kag Flamara, maging madinalagon ayhan, matukiban bala ni Mite ng ilaginhimo. Ano ayhan ang masunod yung plano ni Mite na batok sa mga sangre? Kapuso, bantayan inatanan sa Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, sa kabuhi naton, hindi mapaktan kung saan umaabot ang emerhensya. Ilabi na ang tion sang pagbunag sang mga iloy. Sa banwa sang hinubaan, may isa ka iloy nga wala na gid napunggan, nagbalalata, samtang sakay sa barangay emergency vehicle. Pero ang napabata sa iya, hindi doktor o kun midwife, kundi punong barangay. Suno kay Cap Rolando Hungko, nagdulong lang ini sang trapal sa isa kahaya. Sang hinali, may nagpangayo sang bulig sa iya nga may dalalon sa ospital nga manugbata. Pero samtang nagabiyahe padulong sa ospital, mga 30 kilometro pa halin sa barangay, wala na nagagwantahan sang iloy nga si Ruth nga magpasakit. Diri na siya ginbuligan ni Cap hasta nga nagwa na ang isa ka cute and healthy baby girl. Salamat kag ayos kagid Cap. Gani kapuso, kung kamo may mga istorya nga pinasahim, makahatag good vibes o kung makalilingaw, makuhaan sa inspirasyon, kag pagtulunan ipakigbahin ng mga istorya nga ayos gid.
Mga kapuso, ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.